Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa headlines ng Philippine Star. Bato told, man up, stop hiding behind VP's Sara skirt. Magpakalalaki ka. Senator Bato, huwag ka nang magtago sa palda ni VP Sara. So, yan po ang laman nitong balitang ito. Kaya yan ang pag-usapan natin. Si Antipolo City Representative Romeo Acop, he made this challenge na siyang nagsabi na the former PNP chief should stop hiding behind Vice President Sara Duterte's skirt and confront the allegations regarding his role as chief enforcer of the brutal war on drugs. So, nagkakaroon ngayon ng investigation itong Quad Committee sa Kamara tungkol sa war on drugs. So, may mga resource persons na in-invite doon, nagsasalita. Pinaka-latest yung si Mayor Mabilog ng Iloilo City ba yun? Okay. Yeah, Mabilog. So, yung testimony ni Mayor Mabilog, sabi ni Senator Bato, ay demolition job lang yan. Paninira lang yan kay VP Sara para, yun nga, connected sa election 2028, 2025, and 2028. Okay? Ito ang sabi ni Congressman Acop. Mabilog's testimony is crucial. Our goal is to craft laws that will put an end to these crimes, not to play political games. Ang statement po ni Mayor Mabalog sa House hearing is, hindi niya itinuloy yung pakikipag-meeting niya sana kay General De La Rosa noon dahil may mga kaibigan niyang police generals na he would be forced to implicate former Senator Franklin Drilon and Mar Rojas in illegal trade. So, sabi naman ni Senator Bato, yung investigasyon na yon is fishing expedition lang. Okay, so maliban kay Congressman Acop na bumabanat kay Senator Bato na huwag kang magtago sa palda ni VP Sara, si Congressman Bienvenido Abante Jr. ng Manila, binanatan din niya si De La Rosa. Sabi ni Abante, Senator De La Rosa claims of demolition job and fishing expedition are far from the truth. Our committee is committed to addressing systemic problems, and this investigation is about holding those responsible accountable, not playing politics. So dagdag ni Abante, as legislators, it is our duty to seek justice for the victims of illegal drug operations and expose the syndicates behind them. If we fail to do so, more Filipinos will continue to suffer, sabi ni Congressman Abante. Okay? So, anyway, trabaho naman ng Kamara yan, mag-investigate, but it's up to the people na to determine kung ano ba talaga. Is this in aid of legislation or in aid of political persecution? Nasa inyo na po. So, i-comment nyo kuno. Ano sa tingin nyo? Yung ginagawang hearing sa Kamara, para ba talaga sa kabutihan ng nakakarami o sang-ayon kayo sa sinasabi ni Senator Bato na demolition job ito,
persecution ito sa mga Duterte. Okay, so ako, ito lang ang masasabi ko. Malaking bagay yung ginawang drug campaign ng PRRD administration. Kitang-kita ko yung pagbaba, pag-lessen ng problema sa droga sa ating bansa. Experience ko yan. Kasi nasa mga lugar ako, especially sa Mindanao, pupuntahan ko yung mga lugar na grabe talaga ang droga. Nakakatakot. Pati na rin kriminalidad. Nakakatakot. Kaya lang, pag upo ng Pangulong Duterte, kasi yun ang campaign promise niya, eradicate niya yung droga, at ginawa nga niya. Yun, marami na akong ordinary Filipinos na nakakausap. Anong panahon ni PRRD, ay talagang kung hindi man totally nawala yung droga, ay talagang malaki ang improvement, ang peace and order, ang mga pushers, mga yan, kalakaran sa droga, nagtago, naglaylo. So, yun ang experience ko. Kumusta naman ngayon? Bumalik na ba? Marami na rin akong nakausap. Every time na mamasyal ako sa mga dati kong mga pinapasyal, sir, wala, bumalik na ang droga. Sayang, bumalik na. So, I don't know kung anong papupuntahan itong kampanya natin sa droga, kasi grabe ang epekto ng illegal drugs na ito sa ating society. Maraming nasirang pamilya. Maraming nasirang... So, anyway, magkakaiba ang approach ng mga leaders. Itong approach ng administration ngayon is more on compassion o more on rehabilitation ng ano nila. By the way, yung alala ko yung Alitagtag drug raid, yung sinasabi nila na pinakamalaking nasamsam na droga sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala na. Tumahimik na. Ano nang nangyari doon? So, balik tayo dito sa demolition job ng mga Duterte. Bago lang yung statement ng OBP na pinag-iingat ang publiko sa kumakalat na fake news na ang OBP daw, habang ongoing ang House deliberation ng budget sa Kongreso, nasa beach daw nagliliwali ang ating BP Sara. Fake news. Hindi yan, maraming nakakapagpatunay yung mga, kasi kahapon nasa Legazpi Albay, nasa Camarines Sur si BP Sara, nag-engage siya sa mga tao. So maraming nakakapagpatunay yung mga tao na na-meet niya, nag-post sa kanilang social media accounts. Nandun siya, nakikipag-meeting sa mga tao tungkol sa kalagayan sa ating bansa. Tapos, yun na nga, may mga media outlets na, I don't know, anong motibo nila, nagpapalabas ng ganong mga kwento. BP, nandun, nagliliwaliw sa beats na hindi naman totoo. So, good luck kay Senator Bato at kay PRRD. Kasi, hinihintay natin yung ICC. Baka anytime. Ako, naniniwala na darating panahon, mayroong darating dito na warrant of arrest ng ICC laban kay PRRD at laban kay Senator Bato. Sana, I hope I'm wrong. Kailang yun ang aking kutob. Party yan ng demolition job sa mga Duterte, yung ICC warrant of arrest. Sabi naman ni
PRRD, hindi siya takot at hindi siya mag-submit sa jurisdiction ng ICC. So, ang gobyerno naman, walang problema sana. Kung ang gobyerno natin, kahit may warrant of arrest, basta huwag lang mag-cooperate ang ating gobyerno. So, useless yung warrant of arrest na yun. Alanganin, I don't know kung anong stand ng gobyerno, mag-cooperate ba hindi. Interpol, pwede daw papasok, something like that. So, good luck sa mga Duterte at sana malampasan nila itong mga paninirang ito.